Kwento, ang hirap pong ikwento kasi parang sa kanya nag-start yung pinaka-story talaga. Pero, well, obviously, ano siya, parang kulto siya, and meron silang beliefs. So, doon nag-start talaga yung pinaka-story. Okay. Thank you, Rose. And then, Direk, bakit si Rose ang Parang hindi naman po sinasadya, pero nung nagkaroon po kami ng limited series sa Viva One, si Rose din po yung multo doon. So parang nagkataon, napansin ko, hala si Rose nga ulit, pero sobrang galing niya po kasi mag-portray ng nakakatakot na role. Pero hindi halata, di ba? Sa ganda ng outfit niya, siya pa yung nag-stand out sa amin dito. So, ibig sabihin lang po nun, magaling po kasi si Rose mag-portray ng ganung klaseng role. Kaya po, wala na akong hindi na ako kinakabahan pag siya yung cast ko. Thank you. Last na lang. Rose, ano yung masabi mo ikaw, hindi kita ma-imagine Rosario sa look mo ngayon. Pero ano masabi mo na lang na yung title role ka ngayon? Tapos, nagkaroon ka ba ng scary experiences after? Or debriefing ka ba after? Kinailangan mo bang mag-debrief after? Actually, nagulat ako kasi yung name ko talaga is Rosalie. Tapos yung title is Rosario. So parang sabi ko, wow, talagang connect siya sa akin. Meant to be? And, meant to be. And actually, ang dami ko na rin pala nagawang horror film. Pang-fifth ko na to. And sa pang-fifth ko, 4 na horror film na ako talaga yung multo. Hindi ko alam bakit favorite nila ako maging multo. So, iniisip ko na lang na siguro effective talaga na ako yung maging multo. Kasi sa set din po namin, kahit wala akong ginagawa, nagugulat na lang sila eh. So parang naisip ko din na, ganun ba? Nakakatakot talaga ako. So yun lang. So far, wala naman. Etong line ko lang dito sa Rosario, medyo natakot ako. Kasi nga since hindi ko siya maintindihan, medyo doon lang ako kinakabahan every time na nagdadub kami. And actually, hindi ko na rin talaga inalam kung anong ibig sabihin kasi nga baka pumasok siya sa utak ko. So, parang yun. pinalabutang ka. Oo. Ano rin ba to, Rose? Ano ba to? Parang, ngayon ba, ito na ngayon ang focus mo, ganitong mga roles, hindi ka na muna magsa-sexy? Hindi naman. Never ko naman siya i-close. Especially kung may good project talaga na i-offer for me. Pero for now, parang gusto ko din makita talaga yung acting side. Oo. Thank you. Looking forward kami. Thank you. That was Miss Ana Cerezo of ABS-CBN. Up next, we have Miss Kate Adahar of Random Republica. My question is for Aubrey and Lance. Coming from a hit killing series, ano yung naging pagbabago dito? And kumusta ano yung aasahan namin? May pakilig pa rin ba? Ano yung characters? Siguro, ako po kasi, bago ako magpakilig-kilig, nagsimula talaga po ako sa Viva. Sinabak nila ako sa mga horror series sa Viva TV. So, sa Sari-Sari Channel. So, medyo parang sanay na po ako. So, nung nagkilig, dun ako talaga nanibago na magpakilig. Tapos may ka-love team talaga. Pero nung bumalik po ako ulit dito, syempre, lagi naman po na may mga challenges pag bagong character yung gagampanan. Pero, because of ka-work ko naman na sila, hindi na ako ganun na hirapan. Kasi, hindi na namin kailangan magpakilig dito. Kailangan namin matakot, which is parang kinda medyo sanay na ako. Pero sa amin naman, yung mga eksena namin, yun nga, hindi siya ganun ka-kilig talaga. Oo. So yun. Yeah, what she said, and it's a totally different Lance breed na makikita nyo ngayon. So, sa mga umaasa po ng kilig scenes dyan, feel ko, Mas matatakot kayo kaysa kiligin. yeah, what she said. Thank you. And for everyone, meron po ba kayong superstitions na sinusunod pa rin hanggang ngayon? Mauna na po ako. Hanggang ngayon, sinusunod pa rin po sa amin, sa family namin, na dapat talaga may hawak na rosaryo, yung patay, pero dapat putol. Kasi yun po talaga yung sabi sa pamahiin. Wala naman po mawawala, sinusunod na lang dito lang. Para wala na rin issues sa mga kamag-anak. Yes, ako naman yung normal lang, which is yung pagpag, after, at huwag magpaalam pag umalis na. Yung mga ganun lang po. Ako po, ang ginagawa ko talaga, nag-stay din siya sa akin, yung pag kunwari pupunta sa lamay, tapos bawal ka kumuha ng pagkain, tapos iuwi mo.
Yun, kahit candy lang. So, tinatry ko pag kakain ako, inuubos ko na lahat doon. Yun. Ako naman, I'm not a big believer of superstitious beliefs, pero pagkasama ko ang nanay ko, no choice ako. Siya yung paranoid kasi sa amin about sa mga superstitious beliefs, so sinusunod ko na lang pag nandyan siya. Yeah, like pagpag and bawal... Lumabas. Charot. Hindi, bawal mag-take home ng food from the lamay and you can't sweep the floor at night, yung mga ganun, you can't cut your nails at night, things like that. Thank Thank you po. Thank you. That was Miss Kate Adahar of Random Republica. Up next, we have Nikki Wang of Manila Standard. Hi over here. First of all, congratulations to Direk and the cast. My first question is for Direk. Direk, pang ilang horror film mo na to? Technically, sa Viva po pangatlo, pero yung una ko po kasi ay Independent Film Festival, yung POON, religious horror din po yun. So, pang-apat ko na po ito na horror movie. The reason I ask, parang, what's with horror genre that attracts you so much? Lagi ko lang po sinasabi na simula pa kasi nung bata ako, na-traumatize ako sa mga horror movies na pinapanood ko. Then parang yun yung naging motivation ko para sila naman yung gantihan ko, manakot naman, magkwento tayo ng nakakatakot na kwento. So, ganti-ganti lang to. Ipasa natin yung generational trauma sa mga manonood. Thank you, Direk. Thank you. Sa cast naman, I understand that some of you have done a few horror projects before. Pero kasi di ba kapag horror, ang goal nyo ay manakot. Pero on set, hindi naman talaga siya nakatakot, di ba? Parang you have to, well as actors, you have to act like you're scared or whatnot. Pero doing horror films, what do you think yung pinaka main challenge nun? Apart from, tawag ito, na isay yung sarili nyo na nakakatakot talaga yung ginagawa nyo. And we start with Rose, since marami ka nang nagawang horror. Well, based sa experience ko kasi, parang the more na ginagawa nyo, parang yung energy, meron nagbibigay siya. So, yung energy na yun, nakakatakot din. Kasi like, for example, before may ginawa akong project, no, parang nakakatakot siya. Tapos maya nalaman namin na may sinapian daw na isang parang support or extra, something ganun. So feeling ko nag-welcome kasi. So yung feeling talaga parang nakakatakot na. So hindi lang dahil nag-act kami, pero nafe-feel na rin namin somehow na yung energy na nung paligid namin. Nakakatakot na. That's why na nagpe-pray din kami before and after na mag-take. Kasi nga parang nag-welcome kayo. Nag-welcome yung energy niya. So nakakatakot po So talaga. you really feel it pag setting? Yes, opo. I see. Mm. Thank you. What about Aubrey and Lance? Ako naman po, yung challenges ko sa set, like wala naman po ako nafe-feel na ganun, thank God. Siguro kasi after every take, happy-happy talaga ako as an OA girl. So, ganun. Pero siguro challenging po for me, syempre, nandun na yun na kailangan talaga magpanggap na may nakikita kang ganyan, tas acting. Pero more than that, the challenging part is pag kailangan mo na siyang ulit-ulitin. Kasi syempre kailangan, nandun pa rin yung level of energy mo, dapat continuity pa din. So nakapagod, like sometimes iba yung shot, kailangan kong tumakbo from here to there. So ibang shot ulit, natakbo ulit from here to there. So ganun po, parang yun yung challenging part for me pag gumagawa ng horror. Talagang hindi lang siya nakaka-drain like, mentally but physically also. Yeah, like what the girls said na the vibe is really challenging. Yung surroundings po ng set namin because we filmed in a creepy place, creepy house. It's a graveyard ng film din po kami. And it's, for me naman, parang first horror project ko rin kasi to. So, wala rin ako experience naman like sa mga like multo or like stuff like that. So yung pinaka-challenge po sa akin while filming this
while filming this movie po. Last na lang, is it really important ba na magpagpag kayo after doing a, let's say, heavy scene na nakakatakot talaga? Ginagawa niyo ba yun na magpagpag bago kayo umuwi? Naka-service po kasi ako sa... Naka-service po ako sa Viva, so diretso po ako umuwi. Pero yun naman, because dahil may kasabay ako sa service, parang in a way, nagpapagpag ng mga thoughts na hindi na nakawala na ako dun sa eksena, pati sa character. Ako siguro pray lang talaga din. Oo. Kasi meron din akong role nga. Since nga post-multo yung role ko, parang may mga times na kunya, may nakikita ko sa salamin, napapagano na lang ako. Tapos parang, shucks, hindi nga pala ako multo. Tapos na pala to. So siguro pray lang po talaga. Direct tumatanong, why ka ba nagpapagpag ka din? Siguro po after taping or after shoot, pre-prod meeting po ulit kami sa next taping day. So yun na po yung pagpag namin. So meeting with our PAs, with the AP. Parang yun na lang din po yung pagpag namin para malimutan yung mga eksena na kinukunan namin. Thank you very much and good luck to your film. Thank you. Thank you. Thank you. That was Nikki Wang of Manila Standard. For our next question, we have Miss Aster Moya of People's Journal, TikTok, and PSN. Hi, good afternoon. Aubrey and of course, kay Lance. Pareho kayo ng tinapos. Galing kayo sa parehong magandang school, di ba? Lasal, DEPA, and of course Ateneo de Manila, cum laude. Sorry, Ateneo Davao po. Ateneo Davao, I'm sorry. So, just the same, pareho kayong nagtapos ng same course, di ba? Anong common yung dalawa since madalas na pag-usapan nyo, aside from being a love team, syempre may mga pareho kayo ng tinapos. So, anong madalas ng pagkwentuhan pag magkasama kayong dalawa? Chismis po. So, no, sometimes, ano po kami, nababrag po kami ng mga, lamang kami kasi ganito yung school namin. Ganun kami. Kasi, Lasal tapos Ateneo. Pinag-uusapan din namin sometimes, filming. Right after the taping, parang, ang galing nung naisip ni Direk na ganyan or ganyan, yung shots. Kasi na-amaze kami because pinag-aralan din namin siya. Pero syempre, hindi kami parang professional. So, napag-usapan namin yung mga ganong bagay-bagay, mga technical po pagdating sa filming kasi nag-film na rin kami sa school. Yeah. Yan, outside naman po showbiz, parang siguro nahawa ko na si Aubrey sa hilig ng basketball. Na-convince ko nga po siya, si LeBron James maglalaro na sa Ginebra. Kaya kung nakita niya yung picture na sa Ginebra, maglalaro si LeBron. And yung last lang na palarong pambansa, as in sobrang nagtatrash talkan kami dahil yun nga yung finals nga nun was Davao versus Calabarzon, regions din namin yun. So yun, parang yun, nakailigan na rin niya yung basketball kahit pa paano. And outside, showbiz naman, parang, yeah, we talk about fitness a lot, we work out together, and just keeping our lifestyle healthy lang, and as much as possible, we try to not talk about our work, kung ano yung mga pinag-aralan namin, para mas makilala pa namin yung isa't isa po. Since you're being built up as a love team ng Viva, kadalasan kasi kailangan maging natural kayo sa isa't isa. Hindi naman sa kailangan kasi ma-fake eh. Kadalasan ng mga love teams na uwi sa relasyon. Kumusta na kayong dalawa? Nasa ang level na ang pagiging magkaibigan nyo? We're really good friends. Parang kami, yung sinasabi ko totoo po talaga, best friend ko siya. Ang best friend ko po talaga siya, best sister ko. Pero wala akong guy best friend kumbaga na nasasabihan ko ng lahat-lahat. Because sa mga hindi po nakakaalam, I live alone here in Manila. Tapos ako lang po talaga. And dahil ka-team ko si Lance, madalas kami nagkatrabaho. So, siya din minsan sumasama sa akin sa kailangan sa mga errands ko. Kunwari kailangan kong mag-grocery pero ang dami kong bitbit. So, papasundo ako ganun. Ganun na yung level of closeness namin as friends. Yeah, yun din po yung binili ng mama niya sa akin, na since si Aubrey lang po mag-isa dito, kung pwede, I can extend a helping hand to her. Kung
kailan niya ako kailangan, parang I make sure naman din na nandyan ako for kung ano man yung kailangan niya. Pwede bang mag-level up to the next level ang pagiging best friends nyo? Oo naman. But, We'll see. we'll see po. Pero, yeah, parang nakikita ko naman na girlfriend material naman din po to si Aubrey po. Ikaw, Aubrey, Same naman po. boyfriend material din siya. Oo, boyfriend Oo. material. Akala ko husband. Husband material. Answer. The boyfriend material po. Okay. Lilipat muna ako kay Rose. Rose, you're a singer as well, di ba? Sa Pop Girls ka nagsimula. Nagkasama ba kayo ni Nadine? Yes. Nagkasama kayo sa Pop Girls. Okay. Being a singer at the same time, at ngayon pinasok mo yung acting, singer ka rin, Aubrey, right? Yes. So, Pop Girls din ano po. ang... Ikaw din ba, Lance? Kumakanta ka rin? Yes po. Yes. Abangan Pagbayad po, kumakanta po pagbayad. Okay. Anyway, dun sa dalawang girls, syempre, anong mas matimbang sa inyo? Kasi you both started as singers. Well, since doon po ako nag-start, parang natapos na yung era ko doon. Parang mas gusto ko na mag-acting kasi ngayon po yung bago sa akin. And since gusto ko yung nato-challenge ako, gusto ko yung pahirapan sa sarili ko. Kaya acting po muna ngayon. Pero love ko po talaga mag-perform. As in, hindi ko yan hihindihan. Pero for now, acting. Opo. Ako naman po, yun nga, I started as a singer dito sa show business. Ito talaga yung gusto ko lang gawin. Pero si Boss Vic, like, sinabi niya sa akin, mag-acting workshop ka. Tapos after nung binigyan niya ako ng mga bit roles, ganun hanggang sa nagbida po ako. Minahal ko yung acting po because of that. Kasi iba rin yung ano po iba rin yung recognition na natatanggap ko pag nagpe-play ako ng isang role. Sometimes parang sinasabi nila na, you know what, your character inspires me, na ganyan, ganito. Tapos parang, you know what, ang galing mo, ganyan. So parang iba po yung recognition. Sa singing, may natatanggap din po ako ngayon, pero, na ganun, pero hindi po kasing ano nung acting. So kaya mas minahal ko yung acting. Pero right now, bumabalik po ulit ako sa singing. That's why hanggang sa kaya ko po, pinagsasabay ko siya both ngayon na I'm releasing songs every month and then gumagawa po ako ng series or movie din nakasabay. Lastly, sa inyong apat, how did you prepare at paano niyo pinaghandaan itong pelikula? Kasi horror ito Diba? Si Direk sanay na So, Direk, ikaw. Siguro po, mahaba po yung preparation ko dito kasi marami rin pong pinagdaanan yung script. Tapos syempre, habang nag-pre-prod meeting kami, marami rin kailangan baguhin. Minimake sure ko lang po talaga na bago sumalang sa set, on the day or kahit the day before, prepared na po ako. Kasi sa director nakasalalay lahat ng tao, kailangan preparado talaga yung director. Kasi kung shaky or hindi niya kabisado yung mangyayari, marami yung hindi alam din yung gagawin. So, minimake sure ko po na prepared ako kung pumupunta sa set. Alam ko yung pinanggalingan at pupuntahan ng mga ikukunan naming eksena. So, yun po. Well, ako po, since konti lang po yung part ni Rosario na buhay, yun po yung pinocus ko talaga. And yun po, nag-prepare ako mentally din kasi nga since si Rosario may, kumbaga, culture part siya. So parang doon ako nag-prepare din. And of course, yung makeup din, na once na minikapan ako, the whole day ko siyang suot. And yun na, most likely po. Ako, ang preparation ko, syempre, binabasa ko yung script, tapos familiar talaga ako sa sequence guide na gagawin, like kung nasa na ba kami, nasa may climax na ba yung shoot namin. Tapos, preparation ko rin po, I make sure na okay ako, as in okay ako mentally and physically, para once I'm on set, I can give my 100% and kaya ko siyang i-sustain hanggang madaling araw. Yun po. Yeah, ako naman po, tita, I just watch horror movies now since it's my first time. Na magkaroon po ng horror na project to make my acting like not so cringe and to make it as natural as possible. And syempre wala rin po akong experience sa multo, like first-hand experience, so I don't know how to react in certain ways. So I just had to watch certain films po. Thank you. Pero pasingit ng isang question sa inyong lahat din.
nakakaramdam ba kayo ng pressure kasi malapit na yung kayo ang magdadala ng pelikula? Malapit na ang showing dito sa mga sinihan. Nakakaramdam ba kayo ng kaba at the same time yung pressure? Sa amin po lagi, feeling ko lagi pong may pressure kasi binibigyan ka ng tiwala ng Viva, ng producer. So sana maibalik namin yon sa pamamagitan ng magandang reviews, magandang ticket sales, at sa talkability ng mga tao. Yun lang naman po yung hinihiling ko as a director and creator ng Rosario. Yun po yung sa akin. Yes po, of course. Ako po kasi fan po ako ng horror film talaga. And I think dito sa atin, parang hindi pa siya ganun ka-open, yung horror film. So, sana po bigyan na lang to ng chance na panoorin. I think parang based sa ating trailer, maganda siya. So, sana po panoorin niyo po. Ako, grabe yung pressure kasi alam naman po natin ang Filipino audience, syempre grabe yung expectation pagdating sa horror film na. Kasi syempre yung ibang mga, what do you call this, the audiences, alam nila na, kilala ko yung actor na yan, parang, so syempre kailangan namin silang mapaniwala na na-experience namin yun, nakakatakot talaga. So grabe yung pressure. And of course, yung tama yung sinabi ni Direk na kailangan din maibalik namin kung ano yung binigay na tiwala sa amin ng Viva, yun, magandang reviews and everything. And of course, nakaka-pressure once na big screen talaga. Siyempre, titignan din ng mga tao, ticket sales talaga. So, yun po, pressure talaga. Same na lang po sa lahat ng sinabi nila. Copy-paste na. Anyway, good luck and congratulations. Thank you. Thank you. That was Miss Aster Moyo, People's Journal, TikTok, and PSN. Up next, we have Jojo Panaligan of Writer PH Studios. Thanks, Jim. Direct, can you talk about the location and effects used dito sa movie? Kasi sabi nila kapag horror, napakalaking halaga nung location because of the ambience and then yung effects din mahalaga above all compared to other genres. So maganda po yung mga location na napagkunan namin. Meron kaming lumang bahay dun sa Pasig, yung bahay na Tisa. Na-preserve po yung heritage house na yun. Maganda na nakapag-shoot kami doon ng mga eksena ng bahay ni Tia. Tapos doon din po nangyari yung parang shrine ni Rosario. At yung cemetery po, maganda rin po yung nakuha namin location. Malawak, yung chapel, nakakatakot din po tingnan. Siguro po naging malaki yung effect nung cinematography, yung pag-ilaw po ng DOP namin, si Direk Eli, tsaka yung production design po namin, si Miss Nancy po. Kasi sila talaga yung, maganda na yung location, pinaganda pa po nila sa pamamagitan ng production design, mas pinaganda pa po nila nung inilawan na po nila. So, syempre yung paggawa ng pelikula, hindi siya one-man project. So, pinagtulong-tulungan po siya ng mga creative department po talaga. So, thankful po ako na sila yung nakatrabaho for this project ulit. What about yung effects na ginamit? So yung mga effects lang namin, we tried na minimal lang, sa dulo na kami naglagay ng, kanya-kanyang hatak na lang kami ng mga halimbawa kailangan magpagalaw ng gamit. Kanya-kanya na to, kami na lang nagsihatak, i-upgrade na lang namin, pagagandahin na lang namin sa post. Then we made sure lang na maganda siya lumabas sa eksena, sa screen. Tapos tulong-tulong na lang kami lahat na mapaganda yung eksena. Lalo na yung mga effects kasi we really tried na minimal lang yung mga effects. Yung gulat, yung mood setting, doon na lang kami nagbuhos para din mas maganda yung experience for all audience. Ayan. Thanks kay Rose. Rose, kailan ka nagsimula kahilig sa horror genre? At saka bakit kaya na-analyze mo ba sa sarili mo? Ba't ba mahilig ako sa horror? Kailan? I think parang bata pa po ako. Hindi ko nga din po maintindihan yung sarili ko, hindi ako mahilig manood ng mga cartoons. Gusto ko yung mga horror, mga action. And, sorry, ano pa yung second question? Kung natanong mo ba sa sarili mo, bakit ako nahilig sa horror? Bakit? Gusto ko po yung ginugulat yung sarili ko. Gusto ko yung parang pag nanood ako, kailangan matakot. Hindi po kasi ako matakotin since ang dami ko na rin po experience sa mga bagay-bagay sa buhay. So parang gusto ko yung matatakot kaya ako sa pelikula na to. So pinapanood ko po talaga. Yan po. And last kay
Lance and Aubrey, how did you enjoy doing a horror project? Ako na-enjoy ko po talaga gumawa ng horror kasi ang unang project ko po sa horror, Black Lady po ako. Parang katulad ng Kairos, naka-makeup din ako, ganyan, tas dugo-dugo. Tapos may mga unfamiliar words din po akong mga binabanggit. So yun, parang na-challenge po kasi ako. So na-enjoy ko po talaga. And bakit ko talaga na-enjoy yung horror? Kasi yun nananakot kami, natatakot kami, pero sa tagal ko pong gumagawa, wala pa naman nagpaparamdam. Kaya na-enjoy ko pa rin. Siguro pag may nagparamdam, medyo, stop muna. Lance? Yeah, na-enjoy namin to kasi as much as possible as far as our working relationship goes. We want to explore every genre there is as a love team namin para alam mo yung ma-explore namin and ma-challenge namin yung sarili namin as to how can we deliver the lines, the acting, and paano kami makikita ng tao na iba't ibang genre, iba't ibang lines, brilliant yung nakikita nila. Yeah, and we're called like versatile actors po. Thank you. That was Jojo Panaligan of Writer PH Studios. For our next batch, please do stand by Ian Lee Estrella, TikTok content creator, Miss Dalia Ann Carvajal of Philippine Star, Romel Gonzalez of Hataw, The Showbiz Circle and People's Balita, RJ Street Scooper, TikTok content creator, and Alan Policarpia of Inquirer. Our next question will be coming from Ian Lee Estrella, a TikTok content creator. Hello po, congratulations sa bagong film. Siguro kay Direk muna. Napanood na namin kasi lahat ng mga previous na horror films mo. Meron ka bang ginawa na different from the previous films, previous horror films na ginawa mo, and meron bang upgrade dito sa klase ng horror na to? So una-una, happy birthday muna, Ian. Happy birthday! So, sinubukan ko dito sa Arsana kasi first time kong gumawa ng movie na may chain of death. Yung very inspired talaga ako nung napanood ko dati nung bata pa ako, yung Fusui, yung Sukob ni Direk Chito Ronyo. So, matagal ko na itong nasulat actually yung concept nito. Then ngayon lang nag-manifest magkaroon ng chain of death. Ang hirap pala na maraming namamatay sa mga movies kasi marami kang imamount na mga death scenes sa mga character. So, yun. Pangalawa, nag-try ako ng less gulat and more mood setting for the audience. Para iba naman sa mga past movies na nagawa ko. At simple lang talaga yung kwento nito. Alamin mo lang kung anong mangyayari sa characters natin. So, yun yung sa Rosario. Follow-up question lang. Kasi narinig ko yung kanta. Sobrang sakto ng kanta. Ano yun? Deliberately na pinili niyo din yung kanta na yun? Nung dati kasi nagpapaisip din si na boss na maglagay tayo ng kanta na babagay dun sa kwento or sa premise ng pelikula. Sorry, unang naisip ko talaga Next in Line talaga kasi alam naman natin yung pwedeng maging dark message ng We Are Next in Line. Yun talaga yung top choice ko at buti pinayagan ng mga boss na gamitin yung Next in Line for the movie and for the trailer. Ayan, thank you. Sa cast na lang dito. Kay Aubrey na lang, tsaka kay Lance. When it comes to kasi sa horror, ako medyo purist ako pagdating sa horror. Yung love story na side ba dito, medyo toned down ba to? Na more focused into the horror aspects ba? Or medyo may part na more into dun sa love team? Not much, I don't know. Not much kilig, like toned down Yeah, talaga it's yung toned down. romance. It's really between about the story characters. talaga. Yeah. Ano kayo dito sa story ng Rosario? Mag-ex. Mag-ex mo. So parang ang hirap i-spoil, pero mapapakita din yung love ng bawat isa dun sa struggles na talagang mafe-face namin. Yeah, but it starts as like us being exes po. Yeah, pero the love is there, pero the kilig part, wala masyado. Yeah. More on like love lang and then the horror part. Yun po talaga. Thank you. Lastly kay Miss Rose na lang. Ayun, na-mention mo kanina na this is not the first time na ginawa mo to. And nasabi mo rin na meron kang ibang language na sinasabi ba tama dito? Anong language to? Latin ba to? Yeah, Latin po.
Okay. Sample daw. Anyway. Didikta. Ayun, ano yung different, parang ano yung nagbago? Ano yung iba dito sa role na to when it comes to being the ghost sa ano ito? Parang pinakita ba yung pinaka full na background kung bakit na ganun siya? Actually, parang based po din sa mga nagawa ko before, wala masyadong story. Meron kami nagawa, yung Sunbreak, may konting story po. Ayun, yung Sunbreak pala meron siyang konting story. Ito kasi parang direct na siya eh, kung ano talaga yung gusto namin nung kulto. O ano yung parang pinaka paniniwala namin. So, dun po yung pinaka-story niya, dun agad. Na parang kailangan ko itong gawin para dun sa beliefs namin. So wala namang I mean doon sa pag-portray nung multo na to, walang difference doon sa mga dating experience? Siguro, pinaka-difference lang is yung nagsalita ako ng ibang language. Oo. Na which is parang na-challenge ako at natuwa ako. Kasi syempre bago siya for me. Thank you so much and Thank congratulations. you. Thank you, that was Ian Lee Estrella, TikTok content creator. Up next, we have Miss Dalian Carvajal of Philippine Star. Hello. Ano lang, fun question, kasi di ba horror yung movie nyo. Kung pwede kayong makakita ng multo ng any famous dead person, local or foreign, sino pipiliin? And anong gusto nyo tanongin dun sa ghost na yun? Famous dead celebrity, local or foreign? Kobe Bryant po. He's the reason why I love basketball in the first place. So I just wanted to ask him, how did he handle all the pressure by being a young star in Italy and then transitioning to NBA? And then, isa rin po si Michael Jackson po. Since like, he's my idol in performing po, ganun. And, ayun po, paano lang nila na-handle lahat ng pressure being like given that platform kung gaano sila kasikat and ka-influential po? Ako, siguro si Whitney Houston because yung mga songs niya yung kinakanta ko po sa amateur singing contest before. But I wanna ask her na ano yung mga techniques niya, tapos paano siya, alam mo po yun, paano niya na-handle yung pressure being a star. Yun po. Ako si Michael Jackson. Parang gusto ko po alamin kung talagang nagpakamatay ba siya. Yung mga ganong question. Yes, and I think parang gusto ko din po makita si Freddie Mercury. Gusto ko na mag-hi sa kanya kasi sobrang galing niya. Siguro po, sa totoong buhay wala pa akong gustong makita na lumako na at makita ko. Siguro yung mga fan ko kasi ako ng Yu-Gi-Oh! Yung designer ng Yu-Gi-Oh! Nalaman ko kasi namatay siya nung a year or 2 years ago. So, yun. Gusto ko lang kasi naging fan ako nung gawa niya. So, siya yung gusto ko makita. For my last question, anong scariest experience niyo so far? Kung meron man. In terms of sa multo po or any like? In general, pinaka nakakatakot. Ako muntikan po ako nalunod dati. Yeah, I almost drowned. So it was really like life. Hindi naman basketball training yun. Hindi naman po. Hindi naman basketball training yun. So, Ateneo ka kasi. Opo. Yeah, we came from the same school din po eh. Si ano po. Ako yung ano po, nagluluto po ako tapos biglang nag-fire po ng malakas. Tapos nasunog po yung kamay ko. Buti hindi nasunog. Buti hindi po nasunog yung mukha. Nakaiwas po ako pero yung kamay yung na-extend ko, hindi ko rin po ano. Si Lance ang pagluto mo na. Hindi pa po. As para sa sarili ko. Ako ba yung nakapag ano na sa kanya? Yeah. Nag-compare baliktad. Rose. Ako siguro sa multo na lang. I mean, natry ko po mabangungot before. Yung nakita ko yung katawan ko. Astra. Yes, parang ganun. Yun po yung scariest na experience ko. Thank you. Thank you, that was Miss Dalian Carvajal of Philippine Star. Up next, we have Romel Gonzalez of Hacao, the Showbiz Circle, and People's Balita.
Hi, yung question ko is for Direk, kasi Direk, nakaugalian na nga natin at sa Rosario nga na puputulin yung rosary bago ipabaon sa iyo nga, di ba? Pero recently, may paring nagsabi na mali daw yun kasi religious na bagay yung rosaryo kaya hindi daw dapat pinuputol. Anong reaction mo doon, Direk? Malalaman niyo po sa kwento dito sa Rosario kung bakit iba naman ito. Malalaman niyo po kung bakit nangyari sa kanila, anong klaseng rosaryo pa yung nabili nila, saan ba galing ito. So yun po siguro yung may iba kasi pinanggalingan yung rosaryong hawak ng nanay nila. So yun po yung pinagmula ng kwento namin. So iba naman po siya sa sinasabi po ng simbahan natin. Thank you, Direk. And sa cast na lang, kasi di ba horror nga, may mga horror scenes kayong ginawa, may mga entities kayong kasama na kinukunan doon kahit pelikula na. Wala ba kayong fear, starting with you, Rose, na may iuwi nyo kung ano man yung eksena o supernatural na ginampanan nyo sa pelikula? Kasi minsan may ganon, di ba? Wala ka bang fear na pag-uwi mo may naisama ka pala? Actually po, hanggang ngayon pinapractice po namin ni Mama. Nagpapatawas po kami palagi. Every time po namin nangyayari po sa amin, for example, may pinuntahan kami na mga bundok, or pag may na-feel kami nakakaiba na parang sa tingin namin, hindi naman kami nagkakasakit ng ganito, nagpapatawas po muna kami agad. So yun po yung lagi namin practice ni Mama every time po may nangyayari. Si Aubrey naman, kasi mga eksena nyo din talaga nakakatakot. Wala kayong fear na baka, wag na rin sana, baka may maiuwi kayo sa bahay after the scenes. Ako sa totoo lang po, wala akong fear po talaga. Because yun nga po, parang we prayed before naman po and every scenes namin. And ano rin po, ako rin po yung tao na, I mean, kind of actor na once and on set, like in character, pero pagkatapos po nakakakalas po talaga ako. So ayun po. Obviously na rin, tanong ko lang, nakakita o nakaramdam ka naman ng multo sa tunay na buhay? Nakakita, never. Nakaramdam. I don't know, kasi parang nag-shoot po kami ng Nanay Tatay, yung film po namin last year. Kasama ko po yung co-actor ko sa isang, what do you call this, kwarto. So, sinaraduhan ko po yung door because mag-shoot sila outside lang. So, minake sure ko na nakalapat siya. Tapos bigla siyang nag-open. I think walang hangin, walang tao sa labas. Nag-open siya ng ganun. So, nagulit kami ni Heart. So, ang ginawa ko, parang, syempre nagtapang-tapangan ako. Sabi ko baka, ano lang, hindi ko nasaraduhan ng ayos. So, sinaraduhan ko ulit, tapos nilock ko. After nun, pagka-upo ko, nag-open siya ulit. Pero after nun, sabi ko, ay hindi ko na i-close. Tapos hindi na namin pinansin. Tapos parang ayoko rin po kasing parang masyado siyang mag-dwell doon, na parang isip-isipin pa siya, parang bahala ka dyan. Kung nananakot ka, bahala ka dyan. Ganun. Sino kasama mo? Nagulot kayo na? Si Heart Ryan po, yung actress ko yan. Lance, ikaw, naka-experience ka naman ng multo sa tunay na buhay? Never pa po eh. Kaya parang hindi ako masyadong parang takot ba yung right term, or like I'm not really entertaining the thought of seeing a ghost, or like nararamdaman ko yung presence, since never ko pa naman po na-experience yung mga ganong klaseng bagay po. Okay, thank you guys and congratulations. Thank you. Thank you. That was Romel Gonzalez of Hataw, the Showbiz Circle, and People's Balita. Up next, we have RJ, street scooper at TikTok content creator. Hey guys, congratulations! Sa wakas, mananakot na kayo. Finally. So, yung question ko is, since yung Rosario is connected sa faith, pero disclaimer lang, you can answer this guys in a lighter way. So, when you can separate the faith into human will, or sa anong aspeto mo hinihiwalay ang pananalig sa sarili mong desisyon. For example, may nakagawa ng masama sa'yo, instead na ipagpasa Diyos mo, is ikaw yung kikilos. Hindi para patayin para i-correct mo yung taong yun. And naniniwala ba kayo sa karma? Oo na lang ako. Kasi ako madaling ma-provoke. So lagi akong nagko-contemplate, lagi akong pinagdadasal. Maliban na lang kung iti-trigger niya ulit ako, saka lang siguro ako mapupuno. Pero mahaba yung PC ko, so
pasensyoso akong tao. So, sariliin ko muna, tsaka ko na ipapasa Diyos. Pag di na kaya, bahala na. So, naniniwala din ako sa karma. So sa kanila na babalik yun kung ano man yung ginawa nila sa akin. Miss Rose. Yes, ako din, mahaba din yung pasensya ko. Pero syempre kapag importante sa akin yung tao, kapag talagang may care ako sa tao, papamukha ko talaga sa kanya yung mali yung ginawa niya. Kung may care lang ako. Pero kung wala akong pakialam sa tao, kahit masama ugali mo, bahala ka na kasi ikaw yan. Desisyon mo yan sa buhay. Pero kung mahal kita, ayun, talagang ilalaban ko na mali yung ginawa mo. And ako naniniwala ako sa karma. Kaya ako din mismo, parang ayoko din gumawa ng mga kasalanan kasi na alam ko na babalik din siya sa akin. Yeah, ako naman, ayun, since sa kanila naniniwala ako sa karma and as much as possible, parang tinatry ko lang ipagpasa Diyos lahat because yun din yung turo sa akin na parang ipag-pray na lang, parang hayaan na lang. Pero ngayon, parang depende na sa situation. Sometimes, baka sinasabi na lang din sa'yo ni Lord na ipaglaban mo din ang sarili mo. No, syempre, kailangan mo ipaglaban in a way na, in a good way pa rin. Na wala kang tinatapakang tao, wala kang ginagawang masama. Kasi kaya mo namang, alam mo yun, kaya mong pagsabihin ng tao, kaya mong ipaglaban ang sarili mo in a nice way, in a good way, na hindi sila, alam mo yun, hindi ka gaganti pabalik. At yun, pero like most of the time, pinapagpasa Diyos ko na lang lahat. Follow up lang, sorry about that. Curious lang ako, Miss Audrey. Without, of course, naming anyone, pwede mo kaming ibalik doon sa scenario or situation na yun na parang hindi ka mapakali, parang may kailangan kang gawin. Instead na ipagpasa Diyos na lang is gumawa ka ng something or for example, nausap mo man yung taong yun. Meron. Oh, shocks. Ay, malalaman nyo. May issue. Joke lang po. Ako ko parang, kasi I always tell this because my favorite Bible verse is like Philippians 4:6, like don't worry about anything, just pray to God about everything. Sometimes, syempre, as a human being, parang alam mo, nakakalimot talaga tayo. Sometimes we worry eh. I mean, it's normal. Kasi human tayo, nag-worry tayo. Sometimes parang nakakalimutan natin na nandyan lang si Lord. So ako, pag nag-worry ako, pag di ko na talaga kaya, parang Lord, ano ba ganyan? I try to confront that person. Na hindi ako confrontational, hindi ako mapagsalita, pero once na nagsalita ako, I make sure matatamaan ka. Ganun. Yun ba? Yun lang. Sir Lance? Yeah, to keep it short, I'm a big believer of God's plan, and I think everybody, like each one of us, has our own journey, has our own way, own path. But like with the thing of karma, is like it's really, for me, I would want to believe in it, but like I just can't believe that there are so many people doing bad things, and like they get away with it. Like parang hindi pa sila nababalikan. So doon ako nagtataka sa karma. But I mean, it's very open eh. Like anything can happen to you with karma. Pero like, yun lang yung only question na nagana sa utak ko is, like, there are a lot of people, like, yeah, doing bad things, like, and they get away with it. That's just like one rule na I'm curious about. Yun lang po. I love the answers po. Interesting. Dahil po dyan, pasok po kayo sa tapo. Thank you po. Congratulations. Thank you. That was RJ, street scooper, TikTok content creator. Up next, we have Alan Sancon of Stars Photo. Hello. Yeah. Nagbibiroan kami dito kasi parang natanong na lahat. Siguro tatanungin ko na lang si Rose Van. Bakit daw blue ka ay lahat sila naka-black, ikaw pa naman daw ang multo. For a change. Para naman malito kayo kung sino talaga yung multo. Hindi, joke lang. Hindi po nila ako na-inform at di ko din po na-realize na horror film pa po pala. Ito, tsaka lang. Hindi po gusto ko lang maging light today. Gusto ko lang masaya tayo today. Kaya parang feeling ko, kailangan ko mag-wear ng something light. Parang iba naman, no? Kasi ikaw naman yung multo doon, naka-black ka lang dito. So po. Yung second question ko for Lance Free. Tanong ko lang, sabi mo kanina kasi parang wala namang nagparamdam sa'yo sa set. Si Lance ba nagparamdam na sa'yo? Okay.
Wala po talaga. Ang galing, ang smooth. Very smooth na. Very smooth po. Pero wala po nagparamdam na anything. They're just like really good friends. Po Pero kung talaga. magparamdam ba siya, eh may pag-asa naman. Huh? Siguro naman po. I mean, siguro sa right time, right place. God's plan. God's plan. Ang tanong naman kay Lad, magpaparamdam ka naman ba daw? Hindi, serious note. On serious note, ngayong palabas na yung Rosario, ano mas madali sa inyong dalawa? Yung magpakilig or manakot? Pero sa akin, magpakilig po. Kasi, yeah, horror is very new to me and I haven't had that much experience working in a horror film. And then, compared sa ginawa namin ng AOTV and My Perfect Jowa, yung vertical drama po namin, parang ilang days rin kami nag-taping nun. So parang yun yung comfort zone ko. Yung parang magpakilig. Pero syempre, I want to get out of that comfort zone naman pa rin. Ako, siguro manakot. Easier for me. Well, lahat naman ng ginagawa po namin genre challenging pa talaga. Pero like manakot, maybe kasi kailangan mo lang ipakita na takot ka or nananakot ka, ganun. Sa ano po kasi, medyo awkward pa ako pagdating sa pagpapakilig because hindi naman talaga ako sanay na in a love team. Tapos, no boyfriend since birth po ako. So parang, ang hirap. Hindi ko naman talaga siya na-experience in real life. So, once na, yeah, we had workshop, pero iba pa rin na kailangan, tumatagos sa screen yung, diba, kilig, yung nararamdaman. So, it's kind of challenging for me, yung part na yun. So, I choose, horror. Okay, thank you. Congratulations to all of you. Thank you, Jane Kylie. Thank you. That was Alan Sancono Stars Photo. Up next, for our last set of questions, we have Erwin Ogawa of Anong Ganap. Hi guys! Congrats sa new movie. Ganda lang ng trailer. Super horror fan natin ako kaya ang ganda ng dating. Kay Direk muna. Direk, nakailang successful horror films ka na, di ba? So sa tingin mo ba nakuha mo ba yung formula para manakot ang tao or maging box office sa isang horror film? Naniniwala ko na may formula yung horror. Naniniwala din ako na may formula akong gumawa. Pero lagi kong pinapalaki yung formula, laging sinusubukan lumabas sa kahon para at least may bagong maipapakita. Yun naman yung challenge lagi. Dapat iba sa huli mong ginawa. Better sa huli mong ginawa. So yun yung mapapromise namin dito sa amin. And second question ko sa direct ano sa tingin mo yung status ng horror industry natin ngayon? May laban na ba sa mga Asian contemporaries natin? Masaya po kami kasi maraming nanood ng horror ng mga nakaraang buwan, like yung Obsession, Yes. Colony, at marami pa, may mga kasabay pa mga horror books ngayon, malabas pa yung Leviticus. Ibig sabihin, buhay po yung horror audience sa Pilipinas. Kailangan lang po talaga nilang mahikayat na manood ng Filipino horror at supportahan para mas marami pa tayong magawang content na ito. Kasi maganda po talagang ma-enjoy ang horror sa sinihan with barkada, with friends. Kaya naman mag-isa pero mas maganda siya with shared experience with your loved ones and your friends. So, yun talaga yung gusto namin, makahatak ng mas maraming manonood ng horror sa sinihan. Thank you. And last question sa cast. Curious na ako, speaking of Rosario, do you always carry a rosary with you? Meron mo kayong mga rosary sa everyday ba o sa bahay or rosary? Everyday carry, hindi po. Pero meron ako sa bahay. Yes. Meron naman. And before talaga, nung buhay pa yung papa ko, nagpe-pray talaga kami din palagi. Naputol lang kasi nag-emote yung nanay ko siya natigil. Nagdrama siya eh. Mahaba pala Tingnan mo po story. na. Ganon. May hugot. Aubrey. Ako, wala po. Iba po kasi yung religion. Okay, gets na. Si Lance. Yes po, sa bahay po, marami po kami sa bahay. Pero like dala-dala, wala po. Because sa bahay po dati, like in Manila po, we pray the rosary po, often. Thank you guys. Best of luck sa movies. See you around. Thank you. That was Erwin Ogawa of Anong Ganap. And that concludes our Q&A. Let's give it up for all our media friends, for all the questions, and of course our stars.